Tarantang-taranta na si Sara Duterte. Di na alam ang gagawin. Talagang lumulustay na siya ng limpak-limpak na salapi para gumamit ng mga taong gagalaw. Ganyan yung sinasabi ko kay Press BBM na huwag siyang lumantad. Iutos niya lang sa mga kabinete niya or sa mga nasa ahensya yung mga dapat niyang ganapan. Yung mga ginaganapan niya na hindi naman na dapat niya ganapan. No? Yun ang ibig ko po sabihin. So, dapat nasa palasyo siya, nasa opisina niya siya, dapat pinag-aaralan niya mabuti ang galawan ng mga Duterte. Kasi matinding labanan nila to sa bagay, di natin alam kung ano talaga ang takbo ng isip ni President Bongbong Marcos. Alam niyo naman, matagal na naging presidente ang ama niyan at buhay pa ang ina. Marami pang maipapayo ang nanay niya pagdating sa ganyan. Ano? Pero itong impeachment na to ginawa ni Sara Duterte, inunahan niya na, no? Bago pa man yung kanyang impeachment. Ang dali naman. Dali naman makapag-file. Grabe Bilib ako. Samantala yung ipafile na impeachment kay si Sara Duterte, kailangan pa ng pirma. Eto, wala na, nakafile na agad. Tapos yung mga paratang kay Bongbong Marcos, kayang-kaya sagutin kahit ng mga ordinaryong tao. Ang tindi naman talaga ni Sara Duterte sa katangahan, ano? Parang ganun lang kadali mag-impeach ng presidente, kasi nga gusto-gusto na maupo ni Sara Duterte. At takot na si Sara Duterte na hindi na siya makaupo hanggang 2028. At itong 2028 election, nalalabuan na rin yan na manalo pa siya. Kaya inaapuran niya talaga ang pag-upo. Unang-una, pag siya napaupo ng maaga, siyempre aayunan siya ng mga magnanakaw. Siyempre marami diyan ang papayag na ma-impeach si Marcos. Marami diyan ang bibilib, no? Kasi hindi nila naunawaan hindi na iintindihan ng iba yung mga pumapayag na ma-impeach si Marcos. Hindi pa rin nila ganong naaabot o naintindihan ang lahat-lahat Kahit anong gawin ninyo, pag si Marcos ay napatalsik, hindi ninyo mapipigil si Sara Duterte na maupo. Dead or alive, gagawa ng paraan niya para mapaupo. Ganyan si Sara Duterte, kadesperado. Kaya kailangan talaga niya mapatalsik na si Marcos sa ngayon para mapawala na ng saysay ang mga kinakasuhan sa nakawan sa flood control project na yan para hindi siya maubusan ng kalyado. Ang bintang naman nila kay Marcos, pinoproteksyonan yung mga kaalyado, kaya nagtatag ng ICI. Kaya ngayon tinatanggal naman yung ICI. Yun ang magulo talaga tong lintek na mga umupo na ito noong 2022. Gulo talaga nila, no? Pero, mas okay na sana si Marcos na nakaupo. Kasi wala tayong naririnig na ipinapatay, wala tayong narinig na ganito ganoon, na ang apektado ay ang mamamayang Pilipino. Sila lang din dyan ang mga nagkakamatay, sila lang din dyan ang nagpapatayan, sila lang din dyan ang nagsisiraan, sila lang ang gulo. Wala na. Talagang rendido na ang Pilipinas sa kaguluhan nila. Nakakabwisit na talaga. Wala ka na talagang, pero hindi dapat mapaupo si Sara Duterte. At yung impeachment case na yun kay PBBM, napakatanga ng sumusunod kay Sara Duterte. At napakatanga din kung ang kanilang sitwasyon ay pinagpapalit nila sa pera. Lalo na sitwasyon ng mamamayang Pilipino. Yung mga yung mga nag-file na yan ng impeachment case kay Bongbong Marcos, sakala nyo ba pag kayo tumakbo, iboboto kayo ng tao? Hindi. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong mga tanga, huwag kayong mga bobo, huwag kayong sunod sa amo nyo na desperada na, no? Dahil syempre tuwan-tuwa yung mga DDS na senator na magnanakaw. Siyempre. Kayo, mga loyalist, lumaban kayo dyan. No? Ipagtanggol nyo ang presidente. Kami,
Lalagay lang kami sa tama, no? Lalagay lang kami sa tama. At aminin natin, hindi namin gusto si Sara Duterte na mapaupo, no? Kaya yan lang muna mga kapatid. Labanan nyo yan. Yung mga paninirang yan, labanan nyo yung mga impeachment kuno na yan. Labanan nyo yan. At intay nating lahat ang impeachment kay Sara Duterte. No? Yan mga kapatid. Salamat.